Okay, NLEX sa TNT. So, dito sa quarterfinals na do or die. Quarterfinals pa lang ito sa lahat ng playoff series, ito yung pinakasimula. So, dito sa quarterfinals, twice to beat ang NLEX. Number 1 seed, no? Pero, alam naman natin, back in 1999, tinalo ng number 8 seed yung number 1 seed. Tinalo ng New York Knicks yung Indiana Pacers. Back in 1999. Diba? So, hindi na nakakagulat na talunin ng 8 seed ang 1 seed. Pero, dito rin makikita sa game na to yung kahalagahan ng veteran core. Pogoy Castro. Makikita kung gaano sila ka-importante sa team ng TNT o Token Tex. To boost yung local production. Alam naman natin na meron silang magaling na import na si Bolbol nandyan, na hindi nga bumababa sa 20 plus ang ini-score nito dahil kukuha ng numero yan. Diba? And doon natin makikita ano ang ipapakita ni Bolik on defense. Yun ang sinasabi ko sa mga fans ni Bolik dyan, hindi sa inaano ko siya. Pero anong ipapakita niya on the defensive end? When it comes to the playoffs, kasi sa elimination round, pwede ka magpakita. Pero pag high stake yung laro o kagaya ng isang playoff series o playoff game, anong ipapakita mo on defense? Kasi importante ang defense sa playoff games. Kasi tingnan nyo, hindi nyo madepensahan yung TNT then hindi pa kayo makascore. Lahat ng itinitira ng NLEX sablay. Pero yung TNT, yung NLEX, hindi nyo makontain yung TNT. So, ano nangyayari? Magsosona sila. Pag nagsona kayo, daming shooter ng TNT. Yung nambatak naka 5 points. Out of the zone, then nagsozone sila. Ang daming shooter ng TNT. Pag nagsona kayo, binibigyan nyo ng green light o ng go signal yung TNT na tumira sa labas kasi ibinibigay nyo sa kanila yon. Sugal yun. Yun yung sinasabi na you have to contain your defensive assignment one-on-one. Kasi pag nag-ano kayo sa zone, automatic yan. Pag may shooter ang kalaban, patay na kayo. Ang daming shooter ng TNT. So, yun lang pa.